Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Bersamin nagulat. Grabe to, pinakakurap BBM admin. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, ayan si Doc Lorraine Badoy nagsalita patungkol po sa korupsyon sa ating bansa. Sabi niya po dito, classrooms built in 1 year under BBM, under PBBM to under PBBM 22, under PRRD 23,359. Ayan mga kababayan. Grabe no? Grabe po, napakalaki, no? Napakalaki po ng diferensya. Hindi nga nag 1%, 'di ba? Sige nga. Ilan po ang 1% ng 23,000, 'di ba? Hindi tayo magaling sa math, kakalkyuhin natin 23,359 minus 1%. Walang 1% mga kababayan kasi yung 1% po ng 'di ba? Nasa nasa 23,125 pa, 'di ba? Bali yung 99%. So walang 1% ito. Pinayutak namang paano nangyari 'yon? Ito lagyan lang po natin ng logic, no? Baka sabihin nyo, DDS ka, kaya ganyan ang pinagsasasabi mo. Well anyway, kahit naman hindi DDS, may intindihan ito. Tingnan nyo sa panahon po ni former President Duterte, may pandemic. Okay? 1 point. Ano pa? Hindi utang ng utang. Konti lang po ang inutang ni former President Duterte, may pandemic pa, ginamit pa sa pandemic yon. Nakapagpatayo pa ng mga yung mga bell, di ba? Tapos dito mayroon pang classrooms 23,359. Samantala PBBM admin, kaliwat ka ng utang, nagbenta pa ng gold reserve, kinuha pa yung mga pondo sa kung saan saang hensya like PhilHealth, di ba? 22 lang? Naku naman, mahiya naman po kayo. Mahiya naman po kayo, 22 classrooms lang? Diba? Ang hirap lang kasi mga kababayan, di ba? Masakit din sa kalooban natin that these things are happening, no? Ito po yung nangyayari sa ating bansa. No? Gusto niya. Nako po. 'Di ba, meron nga silang mga mga pag nag-i-spit sila. Regarding po sa education, 'di ba? High standard ang gusto nila, mga kababayan. Pero ito pa lang malalaman natin, high standard of corruption. Anyway, ay nako, nakakataas ng Ito mga kababayan, ito pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito, matataas din ang mga kilin ninyo dito. First Lady Lisa Araneta Marcos pinaiimbestiga sa ICI. Isang urgent request ang inihain ng pribadong mamamayan na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan sina First Lady Lisa Araneta Marcos at Special Envoy to China Maynard Ngo kaugnay ng flood control scam na nag-ugat sa DPWH. Sangkot pala dito?
Hindi ko nga alam, ngayon ko lang nalaman, mayroon din palang ano to ha. Oh, napakahaba ng ano na to, na istorya. Oh, basahin na lang po natin yung mga importante, no? Oh. Sabi po dito, yan po yung sinabi ko kanina, no? Oh, ayon kay Standard, may mga ulat ng Rappler at Billionaire News na nag-uugnay kay Ngo at Araneta Marcos. Kabilang ang pagdalo ng First Lady sa Cherry Mobile event kung saan si Ngo ang CEO. CEO pala ito ng ano ha. Ang kanilang pagdalo sa Kirk Wine Bar kasama sa Escudero at Heart Evangelista. Nako. At ang 5 million kada ulo na fundraiser para kay Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Noong kampanya na ginanap sa Kirk Elite Bar. Ayan, nagkakabistuhan na. Ayon dito kay Ngo, hiniling ni Santander sa ICI na magsagawa ng motu proprio investigation. Ipatawag si Ngo at Araneta Marcos upang magpaliwanag at irekomenda ang kasong kriminal depende sa ebidensya. Ang tanong, may ebidensya ka ba, Santander? Dapat may ebidensya ka kasi kahiya-hiya ito kapag hindi mo napatunayan yan. Pero what I'm trying to point out, hindi rin naman siguro magsasalita ito ng ganun-ganun na lang kung wala siyang pinagbabasihan. Di ba? Sangkot pala ang mahirap na magsalita, di ba? Lisa Araneta Marcos, iimbestigahan sa ICI? Ano kayo? Di ba? Ano kayo, hello? Hindi pwede yan. Hindi nga pwedeng banggitin si Romualdez, si First Lady pa kaya? Di ba? Ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan pa po natin ito. At dito nga nagsalita ng mga aso ni PBBM, no? Ako talaga naniniwala kong aso pa rin ito. Kahit anong gawing pagpapaganda sa pangalan niya, no? Aso pa rin ito kasi ang boss niya si PBBM eh. Ayan si Secretary Vince Dizon. Ano sa palagay niyo dito mga kabayan, no? Kasi ako, I really believe, no? And this is my opinion, na talagang tuta rin ito ni PBBM kasi siya ang boss di ba? Eto, kaya tulo-tulo po sila sa pagtatanggol, okay? Sabi dito ni Dizon, sinabi ng Pangulo na kahit sino yan, kahit previous administration, wala siyang sinuhin. Walang sasantuhin, lahat mananagot. Kita nyo na yan? Kita nyo na yan? Kahit previous administration, wag mo nang pumunta sa previous administration. Can you please clean your administration? Dizon, kaya talagang no? Kahit anong tulak, no? Ng ilang mga vloggers, ng ilang mga politiko, that Dizon is really a good, having a good character. Pero, ganun pa rin ang nito. At the end of the day, no? Sa amo niya pa rin ito eh. He will protect, no? Magiging protector pa rin ito. Tulad kayo, di ba? Tulad po kay Senator Amy Marcos. Kahit anong gawin nila ni Amy Marcos, still, no? Parang nakikita natin yung allegiance niya, nandun pa rin po sa presidente. Whether or not, indirect or direct support yan. Ganun ang nakikita natin mga kabayan dito kay Vince Dizon. Bukod po kay Vince Dizon, mayroon pa pong isa. Eto. Sabi naman po dito ni John Vic Rimulya, kung may isang bagay na seryoso ang Pangulong Marcos, ito yung pagtapos ng korupsyon sa gobyerno. Tatapusin niya talaga. Talaga ba? Ilang buwan na ba? Wala pang mastermind, di ba? Ilang buwan ng pag-iimbestiga, wala pang mastermind na lumalabas. Paano lalabas yan? Prinoprotectionan. Paano lalabas yan? Kung kayo-kayo lang din ang mag-iimbestiga. Paano lalabas yan mga kababayan? No? Paano tatapusin yan?
Ah, kung ang taong bayan ay wala namang tiwala sa inyong mga ginagawang investigasyon. You are investigating, no? Nasa likod kayo ng shadows, di ba? You're shadow investigator. Yan na lang, di ba? Shadow investigator. Yung ICI, hindi nga makita ng taong bayan. Tapos magpapalabas sila ng resulta. Aray ko po. Who will believe the ICI? Kayo na lang ang maniwala. Wag na kaming taong bayan, di ba? Anyway, eto mga kabayan, pakinggan po natin to mula po sa The General's Viewpoint. Sabi po dito, Merisi Gaba, PBBM, Bersamin, sinampahan ng bagong kaso sa Supreme Court. Nako, eto mga kabayan, pakinggan po natin to. Magandang araw mga kaibigan. Good morning. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News 14 minutes ago. Mayroon na namang isinampang petisyon or kaso sa Supreme Court ng mga respondents ay si Pangulong Marcos Jr., si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Senado, Senator Soto, and Kongreso, Speaker Bujidi. Okay. Bayan Muna Chairman Nery Colmenares and the party list former representatives filed a motion to resolve to the Supreme Court to demand. Tama ito. Demand systemic reforms to make the budgetary process transparent, accountable, and participatory. In relation to the ongoing investigations regarding the anomalous flood control project. Diyan sila nadadali sa transparent and participatory, di ba? Hindi po nakakapag-participate ang taong bayan at hindi po siya nakikita ng taong bayan. Niloloko lang tayo eh. The petitioners also asserted that the same must be expanded to include ito. Kasi ang iniimbestigan lang yan, flood control. Marami pang iba. Ako naniniwala. Correct. Hindi lang flood control ang may kalokohan. Oo, meron sa DepEd, di ba? Kasi ngayon, DepEd. Oo. Tama. Imbes na magpatayo sila ng classroom, 22 lang ang napatayo sa isang taon. Itong nakakainis. Farm to market room. Military bar. And training facilities. Marami, halos lahat. Ito, maganda itong petition na ito. Hindi lang flood control. Ano pa yung iba? Ang maimbestigahan. Hoy, nga pala yung ACT-CIS. Yung ACT teachers, no? Sino ba yun yung pumalit kay Castro? Magreklamo ka dito. Diba, ACT teachers, you are the representative of the teachers dyan sa kamara. Bakit hindi mo pa imbestigahan ito? Diba? 22 lang? Aray ko po, gumalaw ka naman. The same must be expanded to include soft projects in the form of ayuda. And the difficult to audit is slope protection projects, as these projects are also most vulnerable to rampant corruption. Yon. Ganyan ang pahayag o expose ni Mayor Magalong. Yang tabi ng kalsada, rock netting ba yun? Maraming nadadaanan natin. Diyan daw, ang laki daw ng kickbacks according to Mayor Magalong. So ito ngayon yung petisyon na mag-expand ang investigasyon, wag lang yung mga flood control project. Ito ba? The investigation must also include projects of all legislators. Ang galing. Including party list representatives in Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat po. Bayan muna. Kahit
tinatawag natin itong bayan muna ng Makabayan Black. Kalimutan muna natin yung color-color ngayon. Basta magkaisa tayo. Labanan itong korupsyon. Kaya mabuti ito at may nagpapail ng petisyon kasong ganito para mapilitan ang national government. Para mapilitan po ang korte natin, ang Supreme Court natin, no? Kasi nakikita rin natin, nakikita na po nilang ganito na ang tapos wala pang ginagawa ang Supreme Court, di ba? Mga kabayan, kakampi ba ni PBBM ang Supreme Court? Baka lang to, baka mabasura lang ang itong reklamong ito, mga kabayan, ha? Kasi hindi naman pwede magreklamo sa sa ombudsman. Si Boying nga, di ba? Si Boying ang ombudsman, hindi pwede makapagreklamo doon. Biruin mo, inabswelto nga si Garcia, si Gwen Garcia ng Cebu, di ba? Lahat ng kaso, basura. Binasura. Nayutak na yan. Gumagalaw na sila. Baka sa mga susunod, na mga araw ay hindi lang si Gwen Garcia ang absuelto nitong si Boying na ito. Ay, grabe talaga mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.